So in this video, ayan. So makikita nyo naman sa title, mag-install tayo ng custom ROM or custom firmware sa isang Samsung Galaxy na tablet. So kadalasan, ginagawa ito, like for example, mag-install ka ng custom firmware sa inyong tablet for experiment or gusto nyo i-update yung mga Samsung devices or old tablets nyo pero hindi na supported ng mismong manufacturer. So, for example, yung tablet nyo hanggang Android 4.4 lang and gusto nyo siyang i-Android 14 na ngayon ang sikat, so hindi na pwede. So in this video, tuturuan ko kayo kung paano nga mag-install ng latest firmware sa mga unsupported na devices gamit yung custom firmware. So sa custom firmware na yan, ang i-install natin is yung Lineage OS. Ayan. So ang gagawin nyo lang is pupunta kayo sa settings. Ayan, and i-make sure nyo na tama yung model number. Ayan, keep that in mind na mahalaga ang model number. Like for example, sa akin, GTN8010. Ayan, isa-search natin is Lineage OS. Lineage OS kasi yan na yung subok ko. Pero marami pang ibang custom firmware, pero yan ang subok ko eh. Next naman is yung Lineage OS for Samsung. Ganyan, ganyan lang isa-search nyo. N8010. Ayan, kasi merong N800000, parang yun ata yung may SIM. Pero yung tablet ko kasi wala siyang SIM card. Ayan, ilalagay ko link dyan sa baba ng pinagkuhanan ko. Ayan, Samsung Galaxy Note 10.1 Wi-Fi. Yan yung model number ng akin. Ayan, so keep that in mind para hindi pa ulit-ulit sa download kasi once na hindi pwede yung, or hindi kasi model yung na-download nyo, hindi yung ma-install. Ayan, kung makikita nyo, keep that in mind na dapat N8010 ang i-install nyo. Kasi nakakalito yan, N8000 yung iba. Pero N8010 dapat. So since wala doon, yan, ilalagay ko naman lahat dyan sa baba. So ipapakita ko na sa inyo kung gaano kahirap maghanap ng custom firmware. Ayan, N8010 dapat. Ayan, meron ako isang nakikita, pero pag-isipan ko muna. Pero Lineage OS 17.0 siya. So 17.0 pala, ano siya yon? Android, ano ba yun? Ayan. Yan, Lineage OS 17.1. Yan yung i-install natin. So again, dalawang file lang kailangan natin dito. Ayan, N8010. Yan ang kailangan natin. So yun, so pinakita ko na sa inyo kung gaano kahirap maghanap ng custom firmware for tablet. Ayan, mahirap maghanap lalo na kapag hinahanap yung mismo yung para sa model number nyo talaga. So ganun siya kahirap maghanap. Next naman yan, nahanap ko na yung kailangan ko. Lalagay ko yung link dyan sa baba, ida-download lang natin yan. Ayan, medyo matagal siya mag-download, depends on internet connection. Pero yung downloads ng akin, na-download ko siya in just 5 minutes. So buti ganun, mabilis din ng wifi. Next naman is yung GApps. Ayan, kung familiar kayo sa GApps, GApps basically Google Apps. Kasi kapag nag-install kayo ng custom firmware sa inyong mga tablet, hindi ka agad is merong Google Apps. Walang Google Play Store, walang ganon. So yung GApps, makakatulong yan sa Google Apps. Yan yung para magkaroon ng Google support yung device nyo. Since yung tablet na yan is nirelease way back 2014, so ang platform niya is ARM. Yan. 2014 and below, yan, ARM. Yung Lineage OS 17.1 pala is Android 10.0 siya. Ayan. And pagkarating sa variant, lagi nyo isa-select yung Pico. Yan. Pwede naman i-stock, pero mag-stick na ako sa Pico since ang gusto lang naman natin is magkaroon lang siya ng Google Play Store function. Yun lang naman ang point natin. So, yun. So, kailangan lang siya magkaroon ng Google Play Store functionality. So, yan. Ito-download natin siya. So, ayan o. Google Apps Pico. And hintay lang natin siya mag-download. So, once natapos na yan, ayan, kung makikita tapos na yan, next naman na gawin natin is ilolocate natin yung device. So, ayan na yung dalawang firmware na na-download natin. So, in this procedure pala, kung gusto nyo malinis talaga yung pagkaka-install, I mean, walang laman yung internal storage nyo, kuha kayo ng SD card, then dun nyo i-transfer yung file. Pero since, sabi ko meron ng SD card yan,
may install ko siya ng clean install. Meaning to say, walang laman ng internal. Pero kapag halimbawa wala kayong SD card and wala kayong choice, yan, pwede nyo naman siyang i-transfer yan sa internal storage. Pero since, sabi ko nga, meron akong SD card paulit-ulit, sa SD card ko siya ilalagay. So, yan. Sa SD card. So, again, take note, kung halimbawang wala kayong SD card, may install nyo yung firmware, gagana ng maayos yung firmware, pero yung internal storage nyo, hindi yung madidelete, hindi yung malilinisan. Parang, i-delete nyo siya manually once na na-install yun na yung firmware. So, yun yung pros and cons. Pero, same lang din yun. Pero, since meron akong SD card, yan, na-install ko siya. Yan, since na-transfer na siya sa SD card, okay na yan. Ilalagay ko pala yung link dyan sa baba kung paano nga mag-install ng TWRP kasi TWRP recovery yung gagamitin natin sa procedure na ito. So, yan. So, ang gagawin lang natin, check muna natin kung nasa SD card memory ba talaga yung file. So, yan. Kung makikita nyo, yan, dalawang yan. Ayan. Ilalagay ko dyan sa baba kung paano nga install yung TWRP. Papakita ko sa inyo kung ano yung TWRP na yan. Yan. I-shutdown yung device. Tapos, pagsasabayin yung pindutin, yung volume up, tsaka yung power button. Volume up and power button, sabay nyo ipipress. Tulad niyan. And, lalabas na yung TWRP. So, yan. So, kapag halimbawang hindi nyo na-install yung TWRP, like for example, Android Recovery Mode yung lumabas, hindi gagana yung firmware. Hindi nyo ma-install yung firmware. Kailangan, ma-install nyo muna yung TWRP katulad niyan. Ayan. Familiar ba kayong lahat sa recovery mode? Lalo kapag Samsung devices? So, meron kasi, bawat Samsung kasi meron siyang recovery mode na tinatawag. Pero, in this video, meron tayong gagawin. Yun yung custom recovery from TWRP. So, ayan. So, familiar dito, panigurado yung mga mahilig mag-install ng mga custom ROM, mga ganon. So, in this video, yan, papakita ko sa inyo kung paano nga mag-install ng custom recovery. TWRP ang i-install natin. First things first, kailangan na laptop. Then, isa-search yun, TWRP for kung ano yung model device. Tulad nung yung sa akin, N8010 siya. Yan. So, importante na malaman nyo yung model number tulad ng ginawa natin kanina sa first part. Yan. Importante na malaman nyo kung ano yung model number ng Samsung device nyo. So, yan. So, lumabas na yung model na, or I mean, lumabas na yung recovery mode na para sa phone. And kung makikita nyo, N8000, N8010. Maraming model ang Samsung Note 10.1. So, since sa akin yan, yung N8010, yan ang model nung sa akin, yan yung ida-download natin. So, yan. Next naman, ida-download nyo yung .tar. So, yan. So, yan ang kailangan natin. Hindi yung IMG, ha? Yung TAR. Ayan. TAR yung kailangan natin. So, yan. So, applicable pala ito sa lahat ng Samsung tablet. So, again, first things first, kailangan punta muna sa settings, then tignan yung model number. So, yan. Yan. Kung makikita nyo, nagda-download na yung TWRP. Next naman, kailangan natin i-download is yung Odin. Ayan, ilalagay ko yung link dyan sa baba, Odin download. Ayan. So, yan pala yung ginagamit kong tool. Ayan, i-search lang natin yan. So, yan siya. So, ang version na ginagamit ko is Samsung Odin Tool 3.09. Pero kahit alin naman dyan. Pero ako kasi, mas sanay ako sa 3.09. Hindi ko alam. So, yan. Kiklik lang natin ang download. Ilalagay ko rin dyan yung link dyan sa baba. So, just in case. Ayan. Next naman is, ayan. So, na-download na natin yung dalawa. Ang gagawin natin, so, gano'n lang kasimple. Ang gagawin natin, punta tayo sa download folder. Ilolocate natin yung dalawang file. So, ayan. Ang gagawin natin is, extract natin yan. Since, yun yan. Extract natin siya. Next naman is, open natin yung Odin 3.09. So, yan yung tool na gagamitin natin para ma-install natin yung TWRP. So, yan. BL means bootloader siya. So, yan. I-shutdown lang muna natin yung Samsung device. So, yan. Ipa-power off lang natin yan. Tapos, next naman, uunahan ko na yung video. Pagsasabayin yung pindutin yung power button and yung volume down. Ayan. Power button and yung volume down. Yan. Pagsasabayin nyo siyang pindutin. Yan. Volume button and volume down. Ay, power button and volume down. Then, lalabas na yung download mode.
Yan, click nyo yung volume up to continue. Pero bago natin pindutin yun, i-connect muna natin yung tablet sa laptop. Yan. Since naka-connect na siya, sa AP nyo siya ilalagay. Ayan, click nyo yung AP. Then, makikita nyo yung dinownload natin na TAR. Ayan, TAR. Next naman is, i-click natin yung volume up. Ayan o, volume up, continue, nakasulat. Click natin yung volume up. Yan. Kasi pag volume down yung clinic natin, makakancel siya. So, yan. Click natin yung volume up. Yan, download mode. Automatic nang madedetect sa laptop yung word na added. Hanggat hindi lumalabas yung word na added, tulad niyan, ibig sabihin may mali sa procedure. Once na lumabas, click nyo na start. And ganyan. Once na lumabas yung word na reset, meaning success yung operation na ginawa natin. So yan, na-install na natin ang custom recovery mode ng tablet. Again, applicable to sa lahat ng Samsung Galaxy Tab. Basta take note lang kung ano yung model number ng tablet. Tulad ng akin, GTN8010. Again, it depends sa tablet na meron kayo. Pero same procedure lang yan sa lahat. Ilalagay ko yung link dyan sa baba. And ayun, nandun na lahat ng kailangan yung hanapin. So yan. So para ma-launch natin yung recovery mode, i-shutdown lang natin yung device. Then, uunahan ko na volume up button and yung power button ng sabay. Volume up and power button sabay. Again, volume up, power button sabay. And pag sasabay pindutin, ayan. Sasabayang pindutin. And wag nyo agad i-release yung volume up. Siguro mag-count kayo up to 5 seconds before nyo i-release. So, yun. Yan, pwede lang i-release yan. Ayan, so i-wait nyo lang siya. Then, ayan na. TeamWin Recovery Mode. Again, pwede na kayo mag-install ng custom firmware or i-root yung mismong Samsung devices. So, ganun lang siya kasimple. So, yun. So, thank you so much for watching this video. So, ganyan lang siya kasimple. Pwede na kayo mag-reset dyan. Pero in this type, i-reboot ko muna yung phone, ay yung tablet since medyo mabagal na. So, ganun lang siya kasimple. So, thank you so much for watching this video. Ilalagay ko dyan yung link sa baba kung paano ba install yung TeamWin TWRP na yan. Ayan. So, I guess, ikakat ko na lang muna. Next naman is, i-wipe nyo yung yan, sundan nyo na sa video. Pero kapag halimbawa wala kayong SD card, wag na wag nyo lalagyan ng check yung internal storage. Since may SD card naman ako, pwede nating lagyan ng check yung internal storage. Meaning to say, buburahin kasi yan. Ayan. Ayan. Yan, kung makikita yun, na i-wipe na natin siya. Punta kayo sa install. So, walang laman yan kasi yan yung internal storage. Click nyo yung select storage, then select micro SD card since doon natin ilipat yung dalawang file na install natin. Ayan. Yan na yung in-install natin. Yan na yung dinownload natin kanina. Yan. Unang nyo i-click yung Lineage 17.1. Ayan. So, hintayin nyo munang ma-install. So, medyo matagal siya. 5 minutes. Ayan. Bigyan nyo ng 5 minutes. So, once na na-install na, yan, done. Press back lang. Tapos, yung open gaps naman. Ayan. 10.0 pico. So, yan. So, yan naman yung next na i-install nyo. Kaya pico yan kasi nga, hindi ko na pinili yung stock since ang gusto lang naman natin is magkaroon siya ng Google Play Store functionality. So yan, medyo matagal din mag-install yan. I-ready nyo yung 5 minutes nyo. So yun. Yan, kung makikita nyo, yan. Installing swipe leaves, installing calculator sync, yan, installing Gearheads tab, Google Lets, ayan. And installation complete. So yan, ang gagawin lang natin is wipe cache and select wipe cache. Para talaga malinis lang siya. Then, i-click na natin yung reboot system. So, ganoon lang siya kasimple. Hintayin nyo na lang na mag-restart yung device. Then, i-configure natin siya and titignan natin kung meron ba talagang problem na may encounter later on. So, yan. So, hintayin muna natin mag-boot up yung mismong device. Ayan. So, sa first boot, medyo matagal talaga siya. Abot siya ng 7 to 10 minutes. Pero sa first boot lang yun. Sa susunod na power on nyo, hindi na siya ganun kahirap. So, yan pala yung boot animation ng Lineage OS. Ayan. Medyo matagal yun. Kinat ko na lang. So, yan na yung mismong setup screen. Click start. Ayan.
set up na lang natin siya. Skip muna natin siya. Ipapakita ko lang na gumagana. Ayan. So, meaning kapag ganyan na yung lumabas, meaning success yung Google Apps or yung Gaps na in-install natin. Ilalagay ko pala yung link dyan sa baba ng Gaps.org. So, ayan. Pag nag-set up ako, ina-uncheck ko talaga yan kasi ayaw ko nang may mga nag-email sa akin, lalo na tungkol sa cellphone. Ayan, ayaw ko yun. So, ayan. Mamaya na tayo maglagay ng password. So, skip. So, hindi ko ikakat tong video na to para makita nyo talaga na legit na gumana siya na maayos. Ayan. Hindi ko na siya ikakat. Ayan, Lineage OS features. Then next. So, yan na yung mismong, yan, Lineage OS, custom firmware. So, yan na yun. So, para makita natin kung legit ba talaga na gumagana, wait lang. Ayan. Punta tayo sa settings. Then, tignan natin yung about tablet. Ayan, GTN 8010, Android 10. Wait lang. Android 10. So, yan siya. So, ganun lang siya kadali. Sobrang dali lang talaga. Ayan. Again, for experimento or for an upgrade. Yun. So, thank you so much for watching this video. So, yun. So, hope you enjoy and hope you like, and I hope na may natutunan kayo sa video na to. So, thank you so much for watching.